Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Tibuok probinsya sa Sugbo, gipaubo sa signal number 1 tungod sa Tropical Depression Verbena. Samtang Mandawi City Health Office, nakatala og napo ka mga suspected cases sa leptospirosis. Tracker team ipakatap sa PRO7 aron modakop sa mga gipasakaan og kasong plunder. Clearing operations sa pier area batok sa illegal nga transport activities gipatuman. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, tibuok probinsya sa Sugbo gipailawom na sa signal number 1 tungod sa Tropical Depression Verbena. Matod sa pag-asa nga hinay ra ang da nga hangin sa maong bagyo apan dili kakumpiyansaan ang da nga uwan niini. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Sa gipagawas nga Tropical Cyclone Bulletin number 2 sa pag-asa kaganihang alas 8 sa buntag, gipaubos na sa signal number 1 ang tibuok probinsya sa Sugbo tungod sa Tropical Depression Verbena. Matod ni Engineer Al Keblat, ang Pag-asa Visayas Chief, nga aduna kini dalang hangin nga 31 ngadto sa 60 kilometers per hour. Hinay ra hinuon kini kung itandi sa nanglabay nga mga bagyo sama sa bagyong Tino. Apan suma pa niya nga dili mo kumpiyansa sa dalang uwan sa bagyong Verbena. Sigun pa ni Engineer Keblat nga ang tibuok Sugbo makasinati og pag-uwan hangtod ugmang adlaw. Mapantay taning ulan kay doon na tayo i-forecast na 100 to 200 millimeters of rain karong adlaw hangtod na siya ugma 24 hours nga mga pag-ulan. Although wala tayo nakita nga mas dagan siyang ulan kay Tino, pero igo na kini nga makamugna og mga flash floods, floodings and kining landslides. Hilabi na ang ato ang mga waterways, river, mga drainage ay ang capacity na reduce because of Typhoon Tino. Dugang pa niya nga ang mong bagyo posibleng maglandfall katulo ka higayon. Kung magpabilin sa 25 kilometers per hour ang gikusgon sa lihok niini, ang unang landfall mahitabo karong hapon o gabi sa Surigao o Siargao, ikaduha sa Leyte ug ikatulod dinhi sa Sugbo. Suma pa sa Pag-asa Visayas Chief nga magpaduol kini sa Sugbo unyang alas 2 sa kadlawon ug sa alas 5 sa kadlawon posibleng ang sentro sa bagyo ana sa Sugbo. Ato ang gitanaw karon no, wala specific nga lugar sa Cebu, but definitely moari gyud sa Cebu. Mo pass through Cebu sa Central Cebu. Karon ang gipakita nga forecast track, pero doon na tayo gitawag og uncertainty cone. Pwede pagari siyang deviate mulihis sa iato ang original nga track moari sa Bohol Dapit or sa Northern Cebu. Hinuon gitataw ni Engineer Keblat na signal number 1 ramo ay pinakataas nga wind signal nga maisa sa Sugbo tungod kay base sa ilang analysis bisan og maglandfall na kini magpabilin kini sa tropical depression category. Apan sa di pa kini makagawas sa Philippine Area of Responsibility karong Huwebes, mahimo pa kining severe tropical storm. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Samtang Lapu-Lapu City Government nang hingusog sa uplan kontra baha isip pagpangandam sa epekto sa Tropical Depression Verbena.
Ang Lapu-Lapu City naka blue alert status na usab human kini gipaubos sa signal number 1. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Crystal Joy Filerca. Naka-blue alert status na ang Lapu-Lapu City human kini gipaubos sa signal number 1 sukad kaganihang alas 5 sa buntag tungod sa Tropical Depression Verbena. Subay niini, matud ni Mayor Cindy Chan nga gi-activate na ang Emergency Operations Center ug naka-full alert status na usab kini. Samtang kagabi pa lang, daan nang gisuspenso sa mayor ang klase sa tanan mga pampublikong tunghaan sa Dakbayan human mi-issue og orange rainfall warning ang Pag-asa. Suspendido na usab kaganihang buntag ang mga biyahe sa Angasil Port sa Barangay Mactan ug sa Hilton Port sa Barangay Punta Inganyo. Sa gibutyag sa Pag-asa Visayas Chief Engineer Alkeblat, nga bisan og hinay ra ang dalang hangin sa bagyong Verbena, apan dili ka kumpiyansaan ang dalang uwan niini tungod kay posible ang pagbaha sa mga flood-prone areas. Hinungdan nga gihingusgan sa lokal nga kagamhanan ang ilang oplan kontra baha. Kaganihang buntag nakigtigom si Mayor Cindy Chan sa Technical Working Group aron sa mga laka nga ilang pagabuhaton isip pagpangandam sa epekto sa bagyo. Gitahasa na sa mayor ang tanan mga barangay sa pagpahigayon og clean-up operations ug karong adlaw gipapaspasan usab niya ang pagpangolekta sa mga basura. Lakip na usab sa gipalimpyuhan ang mga drainage line sa mga bahaunon nga lugar. Gimanduan na usab niya ang mga frontline personnel nga na-expose sa baha sa pag-inom og prophylaxis antibiotics aron malikayan ang leptospirosis. Ang oplan kontra baha gilusad sa LGU Lapu-Lapu ni adtong Nobyembre 21 sa Pakpakan Road sa Barangay Basak dungan sa paglusad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa oplan kontra baha sa Mahiga Creek sa Mandawi City. Apan gitutukan sa lokal nga kagamhanan ang pagpanglimpyo sa mga drainage system. Matod ni Engineer Perla Amar, ang city engineer, nga giprioridad nila ang Pakpakan Road tungod kay kini mo'y makasinati og pagbaha ato sa kusog nga uwan. Suma pa niya nga ang mong programa mula nat og siyam ka buwan aron masolusyonan ang pagbaha sa Dakbayan og inisyatiba kini sa Office of the President. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Siyudad sa Mandawi ni patuman og preemptive evacuation alang sa mga residente nga nagpuyo kilid sa mga sapa. Ang Dakbayan naka-red alert status nakapangandang usab sa bagyong Verbena. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mipahigayon sa iyo kaganinang buntag og pre-disaster risk assessment ang syudad sa Mandawi. Gitambungan sa response cluster og mga kapitan sa barangay. Kini pagpangandam na sa posibleng epekto ni bagyong Verbena. Diin kasamtangang gipaubos sa signal number 1 ang Dakbayan. Sa risk assessment meeting nga gipanguluhan ni Mayor Tadeo Junki Uwano, nasabutan ang pagpatuman og preemptive evacuation sa mga residente nga nagpuyo kilid sa mga sapa sa Butuanon ug Mahiga. Lahi ni siya sa unang mga bagyo kasi after atong bagyong Tino, ang atong mga drainage sa syudad kanang naklag na gyud. So any amount of kanang rainfall bisag dili kayo daghan murag mo baha na gyud ta. So ato lang diri of course safety first magini atong katuyuan. Mao kini ang usa sa ilang nakatunan sa pag-igo ni bagyong Tino, pagsiguro nga maminusan ang disgrasya sa mga residente. Gibanabarang moabot sa 9,000 ka mga pamilya ang posibleng mamakwit sa Butuanon ug Mahiga cluster. Kaganinang buntag, nagsugod na og bakwit ang pipila ka mga residente sa Barangay Alang-Alang. Nagpuyo kilid sa sapa sa Butuanon ngadto sa Mandawi City Central School. Akong gikuyawan, ako ram pamilya. Luwas butang na lang ako sa luwas nga kon ba. Palag ako rin magkuhan dito sa mga gamit dito. Pabilin na ka dito rong gabi eh. Oh. Kaya napaman akong mga rip dito gud. Ang rip, ang Washington. Una ni kay daghan ang tanan ako magidala. Kay hadlok baya sad ko kay istorya nga kusugid siya niya tubig ang gaon na. Ang ubang mga barangay nga wala mahimutang kilid sa sapa ang pagbakwit base sa direktiba sa mga kapitan. Kaduhaan na ikato na sang mga iwak nato sa mga barang other clusters is discretion na sa mga kapitan. Kay atong acknowledge nato nga atong drainage system is also silted na pod. Uhina sa solution capacity niya. Matod ni Uwano nga ipanghatag usab ang mga bugas ug dilata sa mga barangay aron sila na ang muluto aron dili madugay ang paghatod sa pagkaon. Before manggod kay nag food packs ta niya, it was not enough kay na delay ta because of dili na enough ang mga supplier na mga apektado pod sila. So we will go to the barangay. We will have a community kitchen concept nga the community will help each other. So it will not just be a responsibility of the city but the whole community will be helping. Kasamtangang gipaubos sa red alert status ang syudad, nakaalerto ang mga buhatan ug naka-standby ang mga kagamitan. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Mandawi City Health Office nakatala og napo ka mga suspected nga kaso sa leptospirosis suman sa bagyong Tino. Wa pa hinoy resulta sa maong mga kaso. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Gitugan ni Doktora Debra Maria Katulong ang City Health Officer nga aduna na sila natala nga kaso sa leptospirosis sa iyong bahin sa tuig. Apan kalabot sa bagyong Tino, suspected pa nga mga kaso ang ilang natala nga moabot sa napo mga pasyente nga adunay nasinati nga simptomas sa sakit. Apan matud ni Katulong nga wala pa ang resulta sa mga test. Ang napo ka suspect case gikan sa Barangay Subang Dako, Hagubyaw, Tabuk, Paknaan, Pagsabungan, Umapad ug usa ang na-admit sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Gipasalig ni Katulong nga adunay gipahigayon nga mga konsultasyon ang buhatan hilabi na sa panahon sa mga pagbaha. Giawhag ang mga residente nga nabalaka o nakahumol sa baha sa pagduol sa buhatan. Ang leptospirosis o sa kasakit hinungdan sa bacterial leptospira ang sagad tinubdan sa infeksyon mao ang pagkontak sa ihi sa mananap o kontaminado nga yuta o tubig. Samtang sa laing bahin, suportado usab ni Mayor Tadeo Junki Uwano ang plano sa nasudnong kagamhanan nga pagtukod og Sabo Dam sa bukid sa ibabaw nga bahin sa mga sapa. Salamat lang gid namin na kaming offers not only me, alaing mga local chief executive na tagaan ni siya pagtaga drone kay ipungutan na bitaw ko nila kung di na nato mabuhat ang kaning mga matud pa sa atong presidente kaning Sabo Dams, ang kaning nahitabo sa Tino, mahitabo na sa ni pagbalik. No, if we don't do anything about it now, mayunta lagi mo materialize ni in 1 to 2 years. Matud ni Uwano nga isip ni himutang sa downstream ang Mandawi ang tigdawatan sa tubig sa mga sapa gikan sa syudad sa Sugbo usa sa hinungdan sa pagbaha sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga barangay sa dakbayan sa Sugbo gipaalerto na sa kagamhanan tungod sa gilaumang epekto sa bagyong Verbena. Pinagi sa pagtinabangay sa mga residente o responders makabot sa dakbayan ang zero casualty. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipatapok sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ang kadagkuan gikan sa managlayng barangay alang sa ilang pre-disaster risk assessment. Tuod kini sa gibantayang epekto sa Tropical Depression Verbena nga magdala og kusog nga bundak sa uwan sa Metro Cebu. Gituki silang panagtapok ang gidaghanon sa uwan tuod sa mga bagyo diin. 1/4 lang kini matud pa itandi sa gibilin sa bagyong Tino. Apan di gyapon kakumpiyansahan ilabi na sa mga bahaong dapit sa syudad. Mong gitahasan sa City Disaster Council Chairperson nga si Consel Dave Tumulak ang barangay responders nga muhimo og preemptive evacuation ngadto sa mga delikadong dapit. Alang atong mga nagpuyo sa sapa o atong mga risgo nga mga dapit, especially for those senior citizen, PWD, pregnant women, mga bata, mao atong gi-priority sa pagpakuha. Monitoring na ang emergency operation centers sa kahimtang sa mga barangay nga makasinati sa epekto sa bagyong Verbena. Naka-standby ang barangay responders aron luwason kato mga tabangon ng residente. Ipatuman gihapon ng no-build zones duol sa sapa kay moawas bang gihapon tungod sa grabing uwan. Part sa north barangays katong nagrabihan gyud o nakita nato nga naa sa flash floods nga nahitabo. So gipaningkamutan nato gyud nga di na masubli to. Nagdalay usab ang Cebu City Government sa mga utility companies o gubang stakeholders alang sa himuong post-typhoon assessment. Abli hinuon ang mga tambalanan sa syudad o health centers alang sa mga nagkinahanglan o dinali ang medical attention. Subay sa inimong mando ni Mayor Nestor Archival, giawhag ni Consel Tumulak ang tanang mga residente nga magtinabangay sa barangay ning panahon sa emergency. Ready na gitong tanan, muhangyo lang ta sa atong mga katawhan. Kadili lang ta angay maratol kay lahi man ang Tropical Depression Verbena compared to Tino. Uwan lang ni siya. CCTN News. Suspendido ang klase sa tibuok probinsya sa Sugbo sa tanan nga school level tungod sa gilauman nga epekto sa Tropical Depression Verbena. Matod sa advisory gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, ipatuman lang una ang alternative delivery mode
sa maong mga tinun-an hangtod nga mulurang ang panahon. Tungod sa kakusog nga bundak sa uwan, gibantayan kung gipabantayan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga dapit nga makasinati og pagbaha. Mipahinumdom si Baricuatro sa tanan nga mga likayan ang pagbiyahe sa mga dapit nga musunod nga ug mumando usab kun mando gikan sa otoridad. Gitambagan sa Kapitolyo ang tanan nga mga magpabiling kalmado ug mangandam usab sa epekto sa mao nga bagyo. No, not only rivers, also sea travels. It is really not necessary to be crossing or even flood-prone roads. These are also precautions being disseminated by the governor. Okay, alam mo na, kung it is not necessary, why go? Mosunod, tracker team ipakatap sa PRO7 aron mudakop sa gipasakaan og kasong plunder. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Di ko mutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa
sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mong iyang panimalay ug mao ang haligi og sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Basay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagyo'y Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. Balik sa atong mga balita. Police Regional Office 7 mupakatapog tracker team aron maoy modakop sa mga gipasakaan ug gasong plunder human gilambigid sa anomalosong flood control project. Gitingwa sa kapulisan nga madakpan sa labing dali nga panahon ang mga sinumbong nga dunay mga warrant of arrest. Ang kasiran hatod ni Arnold Bustamante. Mupakatap ang Police Regional Office 7 ng mga tracker team nga magitahasan nga mapatuman sa mga warrant of arrest batok sa mga individual nga nalambigit sa anomalusong flood control projects nga gipasakaan og kasong plunder. Kini nga inisyatiba nakalinya kini sa kabanduan ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Merencio Nartates Jr. Di nagilhang tinguha nga matultulan ang mga gipasanginlan o nga mapanubag sila sa balaod. Bato ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Police Regional Office 7 nga ilang ipasubay sa proseso ug tumanon ang lagda sa korte nga mao'y nag-issue sa mga warrant of arrest batok sa mga gilambigit sa kahiwian. Among mga tracker team giposisyon ng daan sa mga strategic area sa pakikalayon sa intelligence community, pagmonitor sa lihok sa mga persons of interest ug ilang gilayon nga ipatuman ng dinalian nga pagdakupa. Kini nga pamaagi gipalig-on sa judicial process pagsiguro nga mga sinumbong nga nagatumang og seryoso nga pasangil ang mahatod gilayon sa korte alang sa sakto nga legal proceedings. Mipasalig si Maranan sa publikong ilang himuon ng proactive approach ug lig-on nga commitment pagsuporta sa nasudnong tinguha, pagpakigbatok sa korupsyon, pagbantay sa public resources o pagbarug sa balaod. Arnold Bustamante, CCTV News. Kanhi Kongresista Zaldico gihangyo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga muuli na aron natubangon ang iyang kaso. Gipaubos siya sa Blue Notice gikan sa Interpol gumikan sa giingong kalambigitan sa flood control scandal. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Sa latest video statement ni kanhi Ako Bicol Party List Representative Zaldico, gihimakak niya ang pasangil sa gingong pagdawat og 21 billion pesos ka kickback gikan sa flood control projects. Apan gipasangin lansab niya silang kanhi House Speaker Martin Romualdez o Presidente Bongbong Marcos Jr. nga nidawat og 56 billion pesos ka pundo nitong 2022 hangtod 2025. Matudi ko nga siya mismo ang nagatod sa dakong kwarta nga gisulod sa mga malita ngadto nilang duha og wa siya nagapil sa nimong pagbahin-bahin. Gani gibutyag sa kanhi kongresista nga wa nakauyon matud pa ang presidente sa nihimong binuhatan kung isgutan ang panagbahin gikan sa mga proyekto. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Gipaubos ta karon si Kos sa Blue Notice gikan sa Interpol human nagatubang og mga kaso dinhi sa ato tungod sa maong flood control scandal. Gikumpirmar sa DILG nga anaara siya sa laing nasod og posibleng migamit og laing passport o di baka laing pangalan. Apan lauman nga sa mosunod pa mga panahon, isaka nga to sa red notice gikan sa Interpol ang pagpangita nga to kangko ilabi na nga aduna silay warrant of arrest batok sa opisyal. Dungan sa paglusad sa DPWH Transparency Portal karong hapon,
halos gibaliwala ra ni Marcos Jr. ang pasangil ni Ko. Mang-awhag niya nga to sa kani kongresista, muli na lang sa nasod aron atubangon ang reklamo. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Bisan sa giato ba nga pagsaway, gisiguro ni Marcos Jr. nga makita sa publiko unsa naman ang nimong dagan sa matag infrastructure projects gikan sa DPWH. Subay kini sa gitinguang mabalik ang pagsalik sa katawhan ngadto na sa gobyerno. Gian Navarro, CCTN News. Kanhi Mayor Michael Rama nagigduyog sa mga Duterte supporters sa panawagan nga munaog sa pwesto si Presidente Bongbong Marcos Jr. Mao kana ang nakit-an niyang kasulbaran sa nagkagrabing korupsyon sa nasod. Ang kasiran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Dungan sa nimong pagbalik ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nitong Biyernes dinhi sa Sugbo, nagprotesta ang grupong Hugpong Katawhan Sugbuanon sa Fuente Osmeña Circle, Dakbayan sa Sugbo. Gilangkuban kini sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug ubang multisectoral groups. Napul-an na matud pa among grupo sa grabing korupsyon karon sa gobyerno. Singgit nila, mo-resign unta si Marcos Jr. pagka-presidente. Matod sa organizer sa mong kalihukan nga si Maria Pino Buanghog gikan sa Freedom Movement nga kinahanglan makabot sa mga kabus ang hustisya. Kung dili ta siya problema, dili unta siguro mingunan nga itong nasod karon. Wala siguro yung mga inani mga tanghitabo. Mana mga kaigsunan, amo gining gihangyo ang tanan. Kung doon natin tagbati sa ato ang nasod, mabarog ta. Nagiguyog sa mga kasaulugan si kanhi Cebu City Mayor Michael Rama. Gipalanog niya ang panawagan sa mga DDS aron matud pa mupuli ang kaalyado niyang si Vice Presidente Sara Duterte. Ang mga manutulungan sa atong nakitaan karon sa tinibok ang Pilipinas sa pamay kinahanglan o sa pamay huwaton. Hindi mo resign na siya. Panog panahom ang kanhi mayor bahin sa investigasyon sa flood control scandal, kini na lang ang nahimong reaksyon. Lang. Asa mo na padung? Ne, mahuman na lang 2028, magsigil natin investigar. Karoon DPWH, kadako ng DPWH, ang uban ng ahinsya, naman na sila ilahasan. Paniwasa mong panawagan, gihimug-atan sa Malacanang nga atubangon ni Marcos Jr. ang tanang mga issue bahin sa korupsyon. Suma pa siyang pamahayag nitong Biyernes nga siya na mismo ang mutapos sa gibulgar niyang iskandalo atol sa iyahang zona. Gian Navarro, CCTN News. Bago na ang hepe sa Highway Patrol Group 7 human muritiro sa katungdanan si Police Colonel Neil Francia. Ang mihulip kaniya ang luman nga Sugbuanon nga si Police Lieutenant Colonel Wildemar Chu nga kani hepe sa Tagum City Police Station sa Davao del Norte. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Formal na nga biningkod sa katungdanan ng bagong hepe sa Highway Patrol Group 7 nga si Police Lieutenant Colonel Wildemar Chu. Hulip sa meritiro na sa serbisyo nga si Police Colonel Neil Francia. Si Chu kaning hepe sa Tagum City Police Station sa Davao del Norte Police Provincial Office sa wala pa kinitundo sa Kampo Krame nga hepe sa HPG7 epektibo sa Nobyembre 24, 2025. Si Chu lumad nga taga-dakbayan sa Sugbo ug sakop sa Philippine National Police Academy Sambigkis Class of 2003. Di nahimong hepe sa Waterfront Police Station, Abiliana ug Mabulo. Gibutyag ni Chu nga ning nagkaroon na ang holiday season. Ang personnel sa HPG7 iyang ipakatap sa kadalanan aron mabatyagan kini sa mga Sugboanon ang ilang presensya. Usa sila ga mandato mao aga pagsulbad sa mga kaso sa karnaping, lagip na nini ang ubang krimen diha sa karsada kini sama sa overcharging sa mga public utility vehicle sa mga pasahero sama sa taxi. So as we are now approaching for the holiday season sa December, we will also support sa atong mga terminals, especially kato sa atong mga passengers na who will be taking some public transportation, sa mga taxi, labi na kato mga taxi is na biro, mga taxi driver o kato mga dili pang plug down, no? And they can report it, and I'll make sure that our highway patrol group will be visible in the street
na adjud sa kalsada na makita, maramdaman sa atong mga kababayan o sa mga higala natin. Nahimangno si Chu sa mga badlungon nga mga driver diha sa kadalanan ngali kaya ng pagbalibad sila mga pasahero aron dili sila magatubang og problema. Awag niya sa mga pasahero nga kung nga makasugat dili nga mga badlungon nga driver, mamahimong ila kining idokumento sama sa pagkuha video o kaha picture og ilang idangop sa ilang buhatan aron mahatagan nila kini sa pagtagad. Sana siya kung naay mga overpricing na ikontrata sila na dili sila basta magpadala. Ang atong tips ana sa atong mga commuters, mag-picture sila sa taxi, body number, o pwede nila i-report sa atong Highway Patrol Group, sa atong LTO, LTFRB. So, diha, we will be joint force tani para to protect sa atong mga commuters. Giangkon sa police official nga daghang reklamo nga nadawat ang HPG7 na kalibutan sa iyong kaso sa kawat sa mga motorsiklo apan nasayran sa gihimong investigasyon nga kasagaran sa mga motor nga gi-report wala kini makawat kung dili natuwing lang kini tungod sa pagparking sa mga no parking area ug nakalapas sa ordinansa sa usa ka local government unit. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang mugna lang sa artificial intelligence ang pagsulob ni Gobernador Pamela Baricuatro og uniform sa SWAT. Matod sa iyang post niadto nga weekend nga usa lang ka birthday gift ang gihatag nga litrato gikan sa Cebu Provincial Police Office. Kini ang nahimong pagtataw sa gobernador human siya gipasakaan og reklamo ni Byron Garcia sa Provincial Prosecutor's Office. Mosunod, clearing operation sa pier area batok sa illegal nga transport activities gipatuman. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong gisubay. At taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Press Briefing. Midweek reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, kapulisan sa siyudad sa Sugbo nagsugod na sa ilang clearing operation sa mga pantalan batok sa illegal nga transport activities. Gitumbok nila ang mga habal-habal ug taxi driver nga nag-overcharging sa ilang plitihan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gisugdan dayon sa Cebu City Police Office ang clearing operation batok sa illegal transport activity sa pier area sa Nakmen, Sugbo. Human mipagawas og kamanduan si Cebu City Mayor Nestor Archibangal sa kapulisan ug ubang ahensya sa gobyerno labot sa reklamong overpricing sa mga habal-habal og taxi driver. Ator sa Peace and Order Council meeting uban sa bagong hepe sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel George Ilanan, gibutyag ni Mayor Archibangal nga nakadawat siya reklamo mahitungod sa illegal nga kalihukan sa mga driver sa pier, di nilang singlon og dagkong pliti ang ilang mga pasahero nga bagong kanaog gikan sa barko. Ang mga taxi driver dili na mogamit sa ilang mga metrohan, sanglit nilang presyuhan sa pliti ang pasahero lakip na aga mga habal-habal driver. Tungod na gisugdan dayon sa CCPO uban sa Traffic Enforcement Unit sa pagpangulo ni Police Major Kenneth Paul Albutra, Cebu City Transportation Office, Waterfront Police Station ug umaga ahensya nga binusan og clearing operation alas 4 ang takna sa hapon hangtod na sa alas 6 sa gabi neto nga Biyernes diha sa dalan Arellano Corner, Visoto Street sa Barangay Tinago.
Gipatuman sa kapulisan ang tanang lagda sa trapiko nga mga ordinansa sa dakbayan aron pagsiguro nga mahatagan og seguridad ang publiko ug balikayan ang naandan nga illegal nga pagpamasada sa mga napita. Nakaisyu ang mga sakop sa TEU og 11 ka mga temporary operators permit, 71 ka traffic citation tickets ug usa ka motor ang gi-impound. Bato ni pulis sa Colonel George Ilana ng hepe sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga kanunayon na nila kini tungod sa sunod-sunod nga reklamo nga naabot sa buhatan sa mayor batok sa mga badlungon nga driver sa pantalan. Ning nakaduol na ang holiday season, mudag sa usab ang daghang bisita gikan sa mga silingang probinsya ug rehiyon nga mahinungdan nga ilang istriktuhon ang pagpatuman sa city ordinance sa syudad batok sa mga driver sa kadalanan. Arnold Bustamante, CCTV News. Sakop sa usa ka grupo nga nalambigit sa gun running o drug pushing ang nasikop sa bypass operation kagahapon sa Kadlawon sa Ibanez Compound, Barangay Mambaling, Syudad sa Sugbo. Nasakbit gikan ni Lyndon Cortez Canrillas alias Mel, 44 anyos, taga Barangay Basak, San Nicolas. Ang usa ka kalibre 45 nga Taurus nga adunay magasin ug 7 ka bala. Lakip ang usa ka putos sa gituang shabu. Sa investigasyon sa CIDG-7, nasuta nga ang suspetsado sakop sa usa ka grupo nga responsable sa pagpayuhot sa ilegal nga drogas ug armas nga mao ang Corvera Group. Kalapasan sa Republic Act 10591 kun illegal possession of firearms ug Section 11 Article 2 sa RA 9165 ang ipasaka sa CIDG batok sa maong suspetsado. Napusasan ang 28 anyos nga steelman nga giila nga regional target list sa PDEA 7 ug sa PNP sa buy-bust operation sa sitio San Vicente, Barangay Tunghaan, lungsod sa Minganilla. Nakuha gikan sa dinakpan nga si alias Christian, 28 anyos, ang 7 ka pakete nga gituang shabu nga motimbang og 75.3 grams nga adunay estimate average nga market value nga 510 million pesos. Matod ni Lilia Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, nga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 ang atubangon sa mao nga dinakpan. Gibuksan na pagbalik ang San Fernando El Rey Parish Church sa lungsod sa Liloan, human gipaubo sa reconsecration. Dulaan usa ka buwan ng sirado ang maong simbahan human nga nakaplagang patay ang usa ka babay sa sulod ni adtong Oktubre 24. Gipanguluhan ni Arsobispo Alberto Uy ang Santos nga misa kagahapon dungan sa pagsaulog sa Christ the King. Matod sa iyang wali nga dungan sa pag-ila sa Kristong Hari ang pagpangita og mga lider nga musubay sa panginahanglanon sa tanan. Giawhag ni Uy ang mga kadagkuan nga isiguro ang kaayuhan sa uban inayang iyang kaugalingon. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Sa ato Christmas countdown, 31 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Uban sa kapala sa pagkikay, sa puso na ating panalo, Pasko na, Pasko na, Pasko na. Gugma ang angay na itong paambi sa iksuntang hubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo. Pasko na, Pasko na, Pasko na, ang tulad ka sa panawi, uban sa kapana sa pagkikay, sa puso atong ipalalo. Pasko na, Pasko na, Pasko na, Pasko na, Pasko na, Pasko na, ang tulad ka sa panawi, uban sa kapana. Your song, your music, your listening pleasure. Sing!